Ang case natin today, hindi ito simpleng abuso. Hindi ito simpleng galit. Ito ay torture. Controlled, calculated, at walang awa. At ang pinaka-creepy, minsan, ang taong sumisira sa inosente, sila rin yung taong hindi kailanman nag-heal sa sarili nilang sugat. Bago mangyari ang matinding abuso na dinanas niya, si Bella ay namuhay ng maayos at protektado sa loob ng Malaysian public welfare system. Ipinakita ng background niya na maayos siyang inalagaan at totoong minahal ng mga kaibigan at caretakers bago siya napunta sa kustodiya ni Siti Bainun. Si Bella ay isang ward of the state at halos buong childhood niya ay ginugol sa isang government-run facility. Mula noong 2011, noong toddler pa siya, hanggang July 2020, tumira si Bella sa Taman Sinar, Harapan, Tanakku, Ampuan sa Seremban, Negeri, Sembilan. Isa itong official welfare institution na pinapatakbo ng Malaysian Social Welfare Department para sa mga persons with disabilities. Ayon sa testimonya sa korte ng dati niyang community nurse na si Juan Zurenya, sa loob ng 9 na taon doon, masaya, energetic, at normal si Bella based sa kanyang kondisyon. Hindi siya takot sa tao. Mahilig siyang makisalamuha at wala siyang night terrors o trauma noon. Noong July 2020, nakuha ni Siti Bainun ang temporary legal custody ni Bella sa pamamagitan ng JKM court orders. At dinala siya sa Kuala Lumpur para tumira bilang adopted child sa ilalim ng kanyang care at NGO shelter sa Rama, Bonda. Sa trial, ikinikwento ng mga close friends ni Siti Bainun at former residents kung ano si Bella bago ng abuso ang kanyang behavior. Sabi nila, kilala si Bella bilang sobrang sweet, masayahin, at very independent. Ayon sa mga witnesses, sobrang hilig ni Bella sa makeup at pagngongolekta ng makukulay na water tumblers dahil mahilig siyang uminom ng tubig at pagdadamit ng bagong damit. Napansin ng mga kaibigan ng accused ang malaking pagbabago noong late 2020 hanggang early 2021 nang simulang i-isolate ni Siti si Bella. Hindi na siya isinasama sa family outings at sinasabing naging matigas ang ulo at uma-attitude na raw ang teenager. Ang nakakakilabot na detalye kung paano sistematikong inabuso ni Siti si Bella ay lumabas sa trial sa pamamagitan ng testimonya ng medical experts at legal research officers at dating residents sa Rama Bonda Welfare Home. Nangyari ang abuso sa isang condominium unit sa Wang Samahu, Kuala Lumpur mula February hanggang June 2021. Ginawang punishment ni Siti ang pagkain para saktan si Bella. Ayon sa isang legal research officer, nakita niya si Siti na pinipilit pakainin si Bella ng fried rice na mas maraming chop na sili kaysa kanin. Hinawakan pa niya ang baba ni Bella para mapilitang lunukin ito. Lumabas din sa testimonya na noong fasting month, pinilit ni Siti si Bella na ubusin
ang isang kaldero ng kanin na hinaluan ng suka, turmeric, asin, toyo, chili flakes at panis na pritong manok. Ayon sa court documents, may mga pagkakataon ding pinipilit si Bella na kumain ng dumi. Ang mga pinaka-visible na sugat sa katawan ni Bella ay resulta ng paulit-ulit na pagkakapaso. Paulit-ulit siyang binubuhusan at tinatapunan ng kumukulong mainit na tubig. Kapag hindi nasunod ni Bella ang utos o hindi niya naubos ang sobrang anghang na pagkain, tinatakot siya ni Siti gamit ang mainit na tubig. Inuutos pa niya sa isang residence na hawakan si Bella habang ginagawa ang torture. Sa medical examination sa hospital ng Kuala Lumpur, napatunayang may 18 separate non-accidental wounds, paso at malalalim na burn marks si Bella sa muka, leeg, dibdib, likod at hita. Bukod pa dyan, sadyang pinagkaitan si Bella ng basic needs para kontrolin siya. Mahigpit na ipinagbawal ni Siti kay Bella ang pag-inom ng tubig. Kapag may nagtatanong kung bakit hindi niya pinapainom si Bella, sinasabi ni Siti na house rules daw iyon dahil ayaw niyang umiihi si Bella. Ayon sa isang resident, gusto nilang bigyan si Bella ng pagkain at tubig pero sobrang takot sila na labagin ang mahigpit na rules ni Siti. At hindi pa doon natatapos ang matinding kalupitan ni Siti. Meron ding matinding physical violence at confinement din ang dinanas ni Bella sa kanya. Paulit-ulit siyang binubugbog, tinatapakan at sinisipa sa tiyan kapag hindi siya sumusunod sa utos. Pinaparusahan si Bella sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanya ng diretsyong nakatigil sa isang pwesto ng mahigit 10 oras kada araw, mula umaga hanggang gabi. Kapag nakitaan siya ng pagod o antok, sisigawan siya ni Siti para manatiling gising at nakatayo. Tinanggalan din si Bella ng maayos na higaan at kutsyon. Madalas siyang itali at ikinukulong sa laundry room nang walang kumot. Sinentensyahan si Siti by noon ng 10 years para sa neglect at 12 years para sa abuse. Pinag-run concurrently ang dalawang sentensya, kaya total na 12 years ang kanyang kulong simula May 3, 2023. Sa mitigation phase ng trial, todo pilit ang legal team ni Siti na palitan na lang ng maximum financial fine ang jail sentence. Ginamit nilang dahilan ang health conditions niya, ang pagiging first-time offender at ang matanda niyang ina na financially dependent sa kanya. Pero matagumpay na iginiit ng prosekusyon na kung multa lang ang ipapataw, mawawala ang tunay na hustisya para sa publiko. Sumang-ayon ng korte, sinabing ang matinding at pangmatagalang physical at emotional trauma na ginawa sa isang vulnerable na bata ay nangangailangan ng totoong pagkakakulong at hindi simpleng bayad lang ng pera. Sa ngayon, malaki na ang inimprove ng physical health ni Bella matapos siyang ma-rescue mula sa condominium sa Wangsa, Maju. Ayon sa clinical evaluations ng medical professionals at legal observers, tuluyan nang gumaling ang malalalim na paso
scald marks, at open wounds sa iba't ibang parte ng katawan niya. Matapos siyang maging sobrang malnourished at sistematikong pinagkaitan ng tubig, bumalik si Bella sa healthy weight range at unti-unti niyang nabawi ang physical strength niya. Habang magaling na ang physical wounds niya, tuloy-tuloy pa rin ang laban niya sa mental at emotional recovery. Ayon sa representatives ng legal team na humawak sa kaso, kahit malaki na ang physical improvement ni Bella, traumatized pa rin siya. Ang matagal na captivity at emotional torture ay nag-iwan ng malalalim na epekto sa kanyang behavior at pag-iisip. Patuloy siyang tumatanggap ng psychological support, emotional guidance at clinical trauma therapy mula sa specialized government counselors para matulungan siyang labanan ang night terrors at matinding anxiety na na-develop niya. Ang ginawa ni Siti Bainun kay Bella ay hindi simpleng discipline. Ito ay systematic torture. Isang mabagal, araw-araw na pagdurog sa katawan, isip at kaluluwa ng isang batang walang laban. Ang pinaka-creepy sa ganitong klase ng abuso, hindi lang siya isang beses nangyari. Paulit-ulit, yung calculated at controlled. Yung pagpapakain ng sobrang sili, yung pagkakait ng tubig, yung pagpapatayo ng ilang oras sa kanya, at yung pagbubuhos ng mainit na tubig. Yung pananakit, isolation, lahat ng ito hindi lang physical punishment. Ito ay tungkol sa power, domination, at total control sa isang vulnerable na tao. Sa psychology, kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nananakit ng walang empathy, lalo na sa mas mahina sa kanila, madalas may malalim ding unresolved wounds sa loob nila. Hindi excuse ang trauma, pero maraming abusers ang dating emotionally neglected, abused, humiliated, o lumaki sa environment na normalize ang control at cruelty. At kapag hindi nila hinarap at hinilom ang sariling sakit nila, ang pain nila eventually nagiging rage, control, at abuse. At kadalasan, ang tinatamaan yung pinaka-inosente. Ito ang dark reality. Ang taong hindi nag-heal sa trauma nila, minsan sila mismo ang nagiging trauma ng iba. Kaya sobrang importante ang self-awareness, therapy, emotional healing, at accountability. Dahil kung hindi, pwede mong ipasa ang sakit mo sa taong walang kasalanan. At ang kaso ni Bella, isang batang dating masayahin, sweet, at unti-unting nasira psychologically dahil sa terror at torture na araw-araw niyang dinanas. At kapag ang bata ay laging takot, gutom, pinapahiya, sinasaktan, at walang safe space, ang nervous system niya nabubuhay sa permanent survival mode. At dyan nagsisimula ang PTSD, yung post-traumatic stress disorder, anxiety, dissociation, depression, night terrors, at emotional shutdown. At kahit maghilom ang sugat sa balat, madalas yung sugat sa isip tumatagal ng habang buhay. Kaya, alam nyo guys, hindi sapat na mabait ka sa publiko. Hindi sapat na may title ka o NGO o image ng pagiging caregiver. Ang tunay na pagkatao ng tao, lumalabas kung paano nila tatruhin
ang taong walang kakayahang lumaban. At mga bestie, tandaan nyo, kapag hindi mo hinarap ang sarili mong darkness, may posibilidad na ikaw mismo ang maging dahilan ng darkness sa buhay ng iba. At ang pinakakatakot na trauma, yung ipinapasa sa inosenteng tao na wala namang ginawa kung hindi magtiwala. Kaya lagi yung tatandaan, heal your pain bago may iba pang masaktan dahil dito.